Ang kwento ng gulay na okra sa isang palasyo ay may anak ang hari na nagngangalang Oka. Ang batang ito ay sadyang napakasinungaling at napakapilyo. Wala siyang kasando kahit na isa man sa mga alagad ng hari. Ang lahat sa kanya ay nanggagalaiti sa galit sapagkat ang mga ito ay nakaranas na ng kapilyuhan ni Oka. Minsan ay nagkaroon ng sakit ang hari at ang lahat ay nag-alala sa kanyang sitwasyon. Subalit ang batang si Oka ay walang pakialam at patuloy lamang sa paglalaro sa labas ng palasyo. Nagpatuloy si Oka sa paglalaro hanggang sa siya ay makarating sa gitna ng kagubatan. Sa kagubatan ay nakita niya ang Diyosa ng kagubatan na matagal na palang nakamasid sa kanya. Kinausap ng Encantada si Oka na kinakailangan na niyang magbago sapagkat kung hindi siya magbabago ay parurusahan siya nito. Pagkatapos niyon ay biglang naglaho ang Encantada at hindi malaman ni Oka kung saan ito nagpunta. Sa kabila ng pagpapaalala ng Encantada kay Oka ay wala itong ginawa kundi magpatuloy pa rin sa kanyang nakasanayan. Ang mga araw ay lumipas at ang hari ay lumakas at nanimbalik ang kanyang-kanyang sigla. Subalit ganoon pa rin ang pag-uugali ni Oka. Isa pa rin siyang batang pilyo at sinungaling. Lingid sa kaalaman ni Oka ang Encantada na kanyang nakausap sa kagubatan ay ang kanyang ama rin pala. Ito ay nagpanggap lamang na isang Encantada upang takutin ang kanyang anak subalit nagkamali siya sa kanyang akala na magbabago nga ito. Kaya't walang nagawa ang hari kundi ang patawan ito ng parusa. Ginawa ng hari si Oka na isang halamang gulay na may madulas at makating mga katangian. Tinawag niya itong okra ang anak na hindi marunong magtanda at walang pagnanais na magbago.